Char. Hi guys, this is Brian. You are watching again my vlog. And for our today's episode, samahan niyo naman ako sa aking panibagong vlog. Ayan. So, nagtututo na po ako. Napakaparang ating jacket. Since 5 degrees ngayon dito sa Dubrovnik. And napakalamig talaga. So, ang oras natin ay mag-alas 4 pala ng hapon. And I decided na lumabas ulit. Tapos, magkalagala tayo. Magtingin-tingin tayo ng pwede natin puntahan. So, ang bala ka pumunta ako ng isang parang shopping mall dito sa Dubrovnik. And, wala lang. Gusto ko lang. Naboboard talaga ako sa bahay. Wala akong magawa. Samahan niyo ako. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. So tara na, let's go. Walang katao-tao. And ang dito kasi, pagdating ng alas mga 4:30 ng hapon, napakadilim na talaga. Wala nang alam mo yun, sobrang iksi ng daytime. Kaya imbes na alas 4 maganda maggala, hindi. Mga alas 12, alaunang tanghali, gumala. Ayan. Baba na tayo. Ayan, naglalakad pa rin tayo palabas ng Old Town, guys. And kamusta na pala yung mga nagwe-wait ng mga working permits. Ayan. Don't worry. Lalabas din yung mga documents niyo. Pero for sure talaga, kampante talaga ako na yung mga nag-a-apply ngayon sa agency sa Pilipinas na na-hired ngayon, malaki yung chance na for next year yan. Pag-open ng summer season dito ulit. So I hope to see you soon, guys. And i-cherish nyo lang yung mga days, mga times na nandiyan kayo sa atin. At least magpapasko kayo dyan sa atin, magbabagong taon kayo dyan, diba? And yung mga ibang Pinay dito naman sa Croatia, nag-uuwian na. Kasi nakapag-verify sila ng contract. So sana all. Yeah. Tatawa talaga suot ko. Bigay ni Kuya Daniel. And sabi ko, para akong nanay ng dalawang bata. Mga malengke. Ayan. Wala kasi ako magawa, nakaka-board kasi, and wala nang gagawin sa bahay, nakaupo lang ako. Although pag lumabas naman ako, sobrang lamig naman, pero okay lang kasi pag nag-work ulit ako dito, baka wala ulit tayong time. Sunday ngayon, kaya sarado mga companies dito. Sarado nga pala yung bus boat ngayon kasi Sunday. So, maglalakad na lang ako, guys. Although, pwede na magbayad ang cash. So, ang daming tao. Malapit lang naman to. Maglalakad na lang tayo. Ang lukot ngayon ng Old Town ng Dubrovnik. Wala na kasing tao. Pero in fairness, suot ko ngayon nakapal. Kaya ang lamig. Tingin tayo ng gloves. Since wala kasi yung gloves ko. Napakalamig talaga, guys. Naglalakad pa rin tayo. At nga pala, guys, sa mga nasa Cebu and Davao, I think nag-hire ngayon ang Human Link International Manpower ng face-to-face interview dyan. So check niyo po yung Facebook page ng Human Link International Manpower. Kasi sayang yung opportunity, guys. Sayang yung chance. Since Makati base sila na yung pumunta dyan sa Davao and Cebu. So ang alam ko, 2 days yun eh. Search nyo na lang. Wala ka tao-tao. Grabe. Guys, sino nyo yung sunset. Ang ganda, oh. Diba? I pray na dumating na mga working permits so kagad mas maaga. Wala ka tao-tao. Ayan, naglalakad pa rin tayo, guys.
And pag-usapan natin pala yung mga nagtatanong sa akin about sa seasonal jobs dito sa Croatia. So, I know na most of you, especially sa mga job seekers, ay alam ko nakapanood na kayo na napakaraming mga vlogs ng mga Pinoy dito sa Croatia with regards sa status kapag kayo po ay seasonal worker. So, iba-iba kasing case yan, guys. If you are coming from the Philippines and seasonal po yung offer sa inyo, ako ha, mas complacent ako kapag galing kayo ng Pilipinas and kayo ay seasonal worker. Bakit? Kasi may parang may basic ata, di man, ano pa yung perfect term doon? Yung may minimum, di ba? Meron kayong 2 years contract. So, si agency from the Philippines ang tutulong sa inyo para makaharap kayo ng winter job. So, huwag kayong mag-alala doon. And also, may mga possibilities din naman na i-absorb kayo ng company. Number 2, sa mga retail workers naman natin. So, most of the contracts po ng mga retail workers ay yearly. Okay, mag-alala, tuloy-tuloy ang trabaho ng mga yan. Kasi rain or shine, winter or summer, bukas sa mga retail shops. Number 3, sa mga hotel naman daw, sa mga room attendants. Okay, kahit pa sabihin natin na walang guest ng winter, may mga chances din po na ma-absorb kayo ni hotel, ni employer. So, pwede kayo magkaroon ng vacation with pay habang naghihintay kayo ng summer, or pwede kayo mag-stay sa hotel habang nag-general cleaning, yung mga ganun. Kasi yun yung mga na-encounter ko dito sa Dubrovnik. Ang most seasonal jobs lang talaga ay itong mga restaurants. Pero may mga yearly naman. Kaso kakonti. Lalo na kapag sa mga seasides kayo ma-assign. So, you have nothing to worry naman, guys, kapag galing kayo ng Pilipinas. Kasi yun nga, sabi ko nga, complacent ako. Nakahanapan kayo ng agency dyan sa Pilipinas na magiging trabaho. Kung wala, o di bakasyon sa Pilipinas, tapos pag pinabalik ng employer, o balik ulit. Diba? At least somehow, nakabakasyon tayo sa Pilipinas. So, kayo mag-alala. Iba-iba kasi, ako kasi kapag ako tiyano, ang sagot ko palagi depende. Kasi case to case basis talaga siya. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Ang hirap mag-predict ng mga mangyayari in the future. So, yun lang. Tiwala lang kayo sa agency. Kaya mag-alala. So, malapit na po tayo. Tingin lang tayo na pwede natin matignan. And sa mga nasa Middle East naman, ayan. Lalo na sa mga nasa Malaysia, nasa Singapore, nasa Hong Kong, Macau. Okay. Alam ko kasi parang wala pa mga agency po sa mga bansang yan papunta ng Croatia. Again, hindi ako sure ha. Pero wala pa naman ako na-encounter. Again, based on my own experience, ayan. Ang ginagawa kasi ng iba, kaya meron kayong makikita galing ng Malaysia, galing ng Singapore. Ang ginagawa po ng mga yan, I think ay naghahanap sila ng employer. Direct hiring ba? Na si employer yung bahalang mag-shoulder ng pag-a-assess ng mga documents. Ako naman, for me, in my part, wala namang masama. Kung nyo, balak ninyo. Ang mahirap lang kasi guys, dahil since direct hiring siya ha, again, hindi natin masisigurado yung mga mangyayari. Baka kung mapaano tayo. So, yung safety lang yung iniisip ko. Kaya sabi ko talaga, kapag may mga nagtatanong sa akin, sa mga ganyang bansa, sa mga galing na Asia, mga regional sa atin, mas mainam, haanap sila ng agency na pwedeng mag-assist na legit. Kasi ang hirap pag direct hiring. Tapos, sa mga nasa Hong Kong, nasa Macau, wala kasing embassy ng Croatia dyan, pagkakaalam ko. Willing ba kayo and ready ba kayo mag-visa appearance sa China? Since nandiyan yung embassy. So, ang pagkakaalam ko din, required ang visa appearance, personal appearance sa China kapag kayo ay magpapavisa. So, ayun.
Kung wala kayong makitang agency, ayan, employer. Pero doon tayo sa safe, guys, ha. Alam ko talaga nakaka-excite kapag nag-Europe. Pero hindi biro din naman ang pag-take ng risk. Lalo na season na lang ma-offer sa inyo. So, pag-isipan nyo na mabuti bago nyo i-grab. Anytime makakapag-travel naman kayo, kaya mag-alala. Yung safety lang pag-usapan natin. Ayun, umuusap yung bibig ko sa lamig. So, malapit na po tayo. Ayan, pag-usap pa tayo habang naglalakad tayo. Madali ba raw ang buhay dito sa Croatia compared sa Middle East? If you will base on the cost of living, guys, syempre, sa Qatar, sa Middle East talaga. Sa Qatar. Lalo sa Qatar, yan, ganyan ako galing eh. Since walang tax doon. Pero in general, wala namang madaling buhay. Nasa sa akin pa rin talaga yan. Yung magiging kapalaran natin, yung magiging sitwasyon natin. And nakakalungkot na mga iba na, alam mo yun, hindi maganda, yung naging kapalaran dito. Yung iba tumatawid ng ibang part ng Schengen. Yung iba bumabalik ng Middle East. So talagang lagi ko nire-remind, pag nagpunta kayo ng Croatia, magte-take kayo ng risk. Kailangan risk taker. So, kahit naman sa ibang bansa, diba? Kahit sa tayo pumunta. Pero, kung ang pag-uusapan natin ito, trabaho, ayan, pag-aralan nyo talaga ng mabuti. Saan ba yung shop? Rumakit. Pag-aralan nyo ng mabuti, guys, kung kaya nyo ba ng seasonal worker, and then, ipagpapalit nyo siya sa from permanent job sa Middle East, ipagpapalit ko siya sa seasonal job dito sa Croatia. Hindi ko makita yung shop. Ano ba yun? Ayun. Kasi mahirap talaga dahil naliligaw ako. Asan ba yung shop dito? Palitan ng konti. So, ayun. And alam niyo kung talaga sanay ka mag-isa. Tapos, practical kang tao. Yan. I believe naman na makakasurvive tayo dito. Mapumunta ako dito, mag-isa lang din ako. So, naiiraos naman siya. Hindi ganun kaganda ang buhay ko, pero naiiraos. At the same time, kontento ako sa kung anong meron ako ngayon. Kaya, kanya-kanya talagang discount yan. Kanya-kanya kapalaran kung ano yung magiging flow ng journey natin dito sa Croatia. Dahil naliligaw ako. Asan na ba ako? Ayan. Unfortunately, sarado yata. Shopping center kasi yun. Pero lahat nakikita ko itong DM. Sarado rin. Pero at least nakapag-vlog naman ako, di ba? Short vlog lang naman to. So try ko pumunta sa isa, sa Teddy. Let's see, hopefully bukas. Ang aga pa guys, wala pang 5 PM pero yung ang dilim na. Pero natin madali. Dahil kaka-close lang nila. Sayang, 30% pa naman off. Ay, sayang. Di natin inabutan. Hanggang 3 PM lang pala sila. So, let's try sa Teddy kung kakayanin ko pa. Buti na lang talaga makapal itong suot kong jacket. Hindi tayo giniginaw masyado. Tara, lakad tayo. We are now here guys, malapit sa my port. So, 4:30 pa lang. Nakakalungkot. Hindi natin hinabutan yung isang shop. Ay. Kaya pa ang port ngayon, no? Makapark lahat. So, try yan si Teddy. Bukas. Sayang talaga. Pero okay lang. At least nakapaglakad-lakad tayo. Ayan yung tulay. Palabas ng Dubrovnik. So, dyan yung daan pa Zagreb. Diba? Sana all.
Nakakatuwa nga eh. Ang dami ko nakikita sa Facebook, mga kabayan na first time naka-experience ng snow. So, feel ko talaga sila. Sarap sa feeling, di ba, ng first time. Ang dilim na. Wala pa alas 5. Hopefully talaga bukas. Paprank tayo kapag sarado. Sunday naman kasi. Pinush ko pa kahit Sunday. Lapit-lapit na. Ito na siya, guys. Tayo sarado. Ay, sayang ating pagkalakad. Pero at least may nag-content naman ako sa vlog na to. Sunday kasi ba? Syunga-syunga. Ayan. So, mabalik na ako as usual. And parang feel ko ang dami ko nakitang Pinay dito ngayon. So, good luck sa inyo winter job. Ay, nasa maganda kayo palagayan. Alas 5 pa lang dito. Pakalamig, tsaka na, dilim na. Pero buti na lang talaga, nag-jacket ako na makapal. Naka-jacket ulit ako sa loob. Kaya, carry lang na aking paglalakad. Kaya, wala yung wisyo ko sa utak. Sarado kasi. So for those job seekers pala na nagtatanong sa akin, sa mga nasa Pilipinas, magkano ba raw usually yung processing fee? So ay like ko sinasabi, enough na siguro, labis na yung 50 to 60k. Ayan, kasi kadalasan kung magkano yung placement fee, yun yung sahod ninyo. So paglaki ng placement fee, paglaki rin ng sahod, mga ganon. And iba-iba kasi, meron 35, may 40, may 50, may 60. So ayun, 50 to 60k, siguro more than na yun, more than enough na yun, guys. Mag-prepare lang kayo na ganun pera. Pag nasa Middle East naman, ang mahal, wala na akong magagawa. Ayan, lagi ko sinasabi, kapag nasa Middle East kayo, pera ang una yung kailangan bukod sa police clearance. So nasa mga 100,000 plus siguro ang processing fee pag sa mga Middle East kayo. Mahal. So epic fail po ang ending ng ating vlog. Sorry guys, sayang talaga itong money. Nakabukas siya, hindi lang natin inabutan since Sunday. Eh wala, kasalanan ko rin naman. Sunday, half day mostly ang mga shops dito. Iba talaga sarado. Ayan, so sayang. So mag-part 2 na lang tayo. Char. Ayan. So sa mga kababayan natin dyan sa Zagreb, I hope to see you soon, guys. Thank you talaga sa pag-update nyo na andyan na kayo, nalipat na kayo ng Zagreb. So maraming salamat talaga. I am so proud of you. Wow. Congratulations sa mga bago yung trabaho. And thank you for not forgetting me, guys. Thank you for remembering. Namatay. Salamat. Kasi hindi niyo nalilimutan. Simpleng update lang po talaga ay sobrang nakaka-overwhelm. So thank you so much. So I think that's all for today. Memo vlog lang to, guys. Salamat pa rin sa panonood. So mag-upload ako ng makabuluhan ulit, no? Sa ngayon gusto ko naman sa igala. Igala-gala ko rin naman nung una kayo, diba? Kaso Sunday, sarado. Wala akong gagawa. So if you have any questions or suggestions, comment lang kayo sa vlog na to. Replyan ko yan. And also follow my TikTok channel. Lagi ako nagla-live hanggat nakabakasyon. So thank you so much sa not escaping ads, guys. And thank you sa lahat ng patuloy na sumusupport po sa ating YouTube channel. So that's all for today. And I will see you. Hinihingal ako. Hinihingal ako dito. That's all for today. And I will see you on my next vlog.